Ito talaga ang risk kapag pinasok mo ang ganitong negosyo sa Pilipinas, lalo na kung isa kang OFW na dito mo lang ilalagay ang lahat ng ipon mo at wala kang ibang income. Dahil guys, mabuti na lang na alerto ang mga pulis dito at nahuli ang mga tumangay ng sasakyan ng isang rent-a-car na ipangsusundo daw sana sa isang balikbayan sa Davao International Airport. Mga kapuso, arestado ang 2 sa 3 tumangay umano ng sasakyang nirentahan nila para ipangsundo ng balikbayan sa airport. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Pumayag pa ang mga suspect na magpakuha ng litrato sa may-ari ng sasakyang kanilang nirentahan. Pumirma pa ng kontrata at nakuha pang mag-iwan ng driver's license bago ilabas ng garahe ang kotse. Mula raw sa Kidapawan City ang mga suspect at dumayo sa karatig bayan ng makilala. At doon, rumenta ng sasakyan na gagamitin daw para sumundo ng balikbayan. Ang sabi nila sa akin, pupunta sila ng Davao sa airport, then after Davao Airport, pupunta sila ng Cotabato Airport. Nagdadalawang isip ako kasi tiningnan ko sila. Ang layo, Kidapawan, din makilala. Sabi ko, bakit nakaarating dito mag-rent na maraming rental sa Kidapawan? Kinabukasan, kinutuba na ang biktima. After 24 hours, nag-communicate ako sa kanila. Sabi ko, Sir, anong oras niya po ibalik? Hindi na sila nag-reply sa akin, hindi na nag-communicate. Sabi ko, sige pag ganun, gagawa na lang kami ng legal process. Ganun, sabi niya, igawin ninyo. Parang inano pa kami na... Sila pa galit. Oo, galit pa sila. Pagkatapos, isang kaibigan ng biktima na umano'y nakakakilala sa illegal daw na gawain ng mga suspect ang nagbigay ng tip. Ma'am, hindi talaga nila ibabalik yung sasakyan kasi ang sabi daw, lalagyan daw ng yoga, yung mga illegal. So doon na ako kinabahan. Sabi ko, bakit ganon? Ang ganda ng usapan. Nag-report na sa PNP Highway Patrol Group ang biktima at hindi nagtagal. Na-recover sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang kotseng ni Rentangay, pati ang 2 sa 3 suspect. Investigation ka muna ha. Hindi sir, hindi ako sir. Hindi ako sa picture. Hindi ako sir, iba yung sir. Pawang walang komento ang mga dinakip. Sa pagdadala ng hinalang karnap na sasakyan involved sa rentangay, scheme or modus. Ngayon, informa namin kayo ng mga karapatan nyo. Nakapaghain na ng reklamong paglabag sa new anti-carnapping law ang biktima. Masakit na isipin na ganyan, na may mga taong ganyan na nagsisikap kami para sa ganitong trabaho. Tapos yung iba, gusto lang samantala. Paalala ng pulisya, lalo na sa mga nagpapaupa ng sasakyan. Merong krimen na naganap, ang amin pong mga opisina ay pwede naman pong puntahan at maya-assist po namin kayo upang matulungan kayo sa inyong problema. Kaya talaga ang isa sa personal kong plano ay kapag nakabili ako ng sasakyan sa Pilipinas, kapag nag-for good na ako, ay ako mismo ang magdadrive at ipangsusundo ko sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas at sa mga babalik sa ibang bansa. Tulad ng lagi ko napapanood sa isang content creator.